Magandang araw sa inyo mga boss. I-update ko lang kayo sa mga projects natin dito sa Cromax Motors. At papakita lang natin yung mga ginagawa. Yan. Kasi marami tayong update ngayon. So, samahan nyo ako mga boss. So, simulan muna natin dito mga boss sa ating project na air condition na owner type Jeep. Yan po. Bale, tinatapos na natin to. Kinikinis na. Ayan. Inaantay na lang natin yung rehistro nito or yung transfer. Ayusin na lang yung sound setup at yung mga upholstery ng pinto. Yan. Kasi may upholstery yan, yung harang dito. Yan. Tsaka yung ating project top down na yun po. Dito naman tayo mga boss sa ating project na FPJ. Ito kasi kakarating lang. At yan, na-bapping na siya, nabalatan na. Bale, liliyain na lang yan, yung kanyang pinaka-siding. At yung ibang part naman ay pakikintabi na lang. Yan. So, sa ilalim naman ay nalinis na natin to at ayan, nag-grinder na. Yan. At yun, yung likod na lang, lilinisin natin yan. At check natin yung mga molye at siguro palitan na rin ang bushing. At yung mga brake system naman ay bubuksan natin yan, yung brake system. Yan po. At siguro change oil na rin ng kanya, overall ng differential, palit ng mga bearings at oil seal. Yan. Siyempre change oil na rin. Ganun din sa ating transmission. Pero sa engine nito mga boss ay i-overhaul to dahil ito po ay stock. Ang engine pala nito mga boss ay Toyota na 3K engine. Yan. Kita nyo naman. Kailangan talaga i-general overhaul to. Ayan. Toyota 3K engine. So, ayan, nabapping na siya mga boss. At, ayan, antayin nyo na lang kapag yung mga updates dito. Ayan, mag-upload ako. So, proceed tayo sa ating next project. So, ito naman yung ating bagong project na top-down na Wrangler. So, ang gagawin dito mga boss ay strip to metal dahil to ay ating pipinturahan. Yan po. Tinatanggal na natin yung mga dating paint niya para pinturahan ng panibago. So, ang gagawin naman dito ay kalahating bubong lang. Yan, kasi top down nga. At update ko kayo kapag na pinturahan na to mga boss. So, yun lang muna update natin dito. So, yun mga boss, tapos na ang ating project na steel top dito sa ating box type na owner type Jeep. Bale, pipinturahan na lang natin yung kanyang flooring at pangilalim. Then, susunod na natin yung mga paggabit ng mga differential at yung mga propeller yan. Kasi gagawin pa natin propeller niyan. Kasi nagpalit tayo ng makina, hindi na match yun dati. Hindi na susuot yung propeller niya dun sa puwet ng kanyang transmission. Tapos hanapan natin ng yung sa dulo ng propeller kasi hindi rin match dun sa kanyang differential. Magpapalit tayo nun. At ayun, order tayo ng radiator na aluminum for automatic na engine. At babaklasin na rin natin yung mga preno. Papalitan natin ng mga lining, brake pad, piston, wheel cylinder, bearing, oil seal. Pero napalitan na naman kanina yung bearing na kanyang kakabit na lang dyan. So i-update ko na lang kayo mga boss kapag na gabit na natin lahat at napinturahan na. So yan lang muna ang update natin dito sa ating project na box type. So proceed tayo sa next project. So, dito naman sa ating project na Wrangler, ayan, yung dalawa, ito ay sisimulan na pinturahan siguro by next week. Ayan. Tapos ito, inaantay lang natin yung ating latero at may ginawa lang saglit. Nagpaani lang pero babalik din yan para simulan yung kanyang pinto at yung kanyang bubong. Ayan po. Pero bago naman siya umalis ay natindig niya na yung upper siding at yung etong gilid ng bubong. Ayan, kasi makarugtong yan ng upper siding. Ayan po. Dito naman sa ating project na Wrangler, ayan, nililinis na natin yung kanyang ilalim. Ayan po, napansin nyo ay kinukot-kot na yan. Nililinis na. Yung grinder. Ayan po. Gano'n na rin sa likod. Ayan po, nalinis na rin. Kita nyo naman. For ano na yan,
for painting na yan ng under chassis niya. At sa loob, ganun na rin. Ayan. So, tapos niya ang pinturahan, ay didiretso natin niya sa wiringan. Or, ano bang, last na siguro yung paint para makinis. Kasi hindi pa naman tapos yung kanyang flaring at bumper. Ayan po. So, yan lang muna update natin sa mga project natin, Wrangler. At, proceed tayo sa next sa ating project na Land Cruiser. So, ito na yung project natin Land Cruiser mga boss. Bale, tapos na siyang pinturahan. Bale, ang gagawin na lang siguro dito ay mga wirings. At yung kanyang salamin. At yung mugs niya pala ay dumating na dito mga boss. Mamaya pakita natin. So, dito naman sa loob ay, ayan, napinturahan na natin yung kanyang upuan mga boss. At, ayan po, kakabit na lang natin yan. At, ayun, upholstery pala. Ayan. So, yan lang muna. Lapit na to mga boss. Antay-antay nyo na lang. Malapit na yung release to. Pakita lang natin yung mugs. So, ito na yan mga boss, yung kanyang mugs at gulong. Bale, binilan ito ng may-ari ng bagong gulong at bagong mugs. So, ito ang design ng kanyang mugs. Ayan. Kita nyo ba mga boss? Lawan natin. Ayan. Yan yung design ng kanyang mugs. Ayan. Talagang pang off-road. At ang brand ng kanyang gulong ay ayan, Sahara. Bale, ito pala siya. Ano ba sukat nito? 33 by 21.50 rim 15. Ayan. Ito. So, yan mga boss, antayin nyo na lang sa update natin at kakabit natin yan doon sa ating project na Land Cruiser. So, yan muna mga boss. Mga boss, ito po yung project nating Tamiya. Yan po. Kung mapapansin nyo po ay iba po yung size ng Tamiyang to compared po dun sa ating first project na Tamiya. Yan po. So, kaya siya na iba ay kasi po ay gumamit tayo ng size 15 na mag wheels. Yan po. Kasi, syempre, naglaki tayo ng mags, nag-iba rin tayo ng sukat ng body. Syempre, yung ibabagay natin dun sa kanyang kaha. Yan po. So, sa project natin to, gumamit tayo ng Toyota 4K engine na ayan nga, yung makina. Bale, 4K engine, then 5-speed na manual transmission yan mga boss. So, yun po, yung body ay mas malaki siya compared dun sa ating first project. Yan po, kasi nga, binagay natin yung kanyang mugs dun sa body. Yan po. At ito po ay hindi masyadong lowered. Talagang sakto-sakto lang dun sa pag nilapat yan. Hindi siya masyadong lowered. Kumbaga, masarap siya gamitin. Hindi ka mag-aalangan na sumayad. Yan po. Ayan, mas malapad siya kasi mas offset yung mugs na kinabit natin. Bale, 15 by 9 yung sukat ng mag wheels natin at 4 stud yan mga boss. Then, sa gulong ay gumamit tayo ng anong brand ba to? Westlake. Yan po. Westlake at ang kanya sukat naman ay 195 by 45 rim 15. Yan po. At yung sukat ng yung butas naman ng gulong ay ng mags ay universal. Yan po. Pwedeng PCD 100 at PCD 114. Yan. At ito sa kanyang body naman, bali bagong assemble to. Stainless na 304 pa rin ang ginagamit natin. Yan po. Bale, makapal na makapal ang yero niyan at original. Ayan. Tapos sa engine, ayan, sariwa ka naman yung kanyang makina. At eto, bale, next week siguro ay under na to. So, pakita lang natin yung mga ginawa dito mga boss. So, sa project natin na to ay ito. I-update ko lang kayo sa ginawa this week. Ayan. So, kasi minaunting nila to. Ayan po, mapapansin nyo ay nag-repair tayo ng kanyang hanger. Kasi nga po ay tayo ay nag-lowered ng pang-ilalim. So, pakita natin kung paano natin ni-lowered to. So, simulan natin dito. So, sa hanger mga boss, ito kasing hanger kadalasan ay naka-mounting dito sa ilalim ng chassis. Ayan po. Since maglo-lowered nga po tayo, kaya kailangan natin itaas yung kanyang hanger
para yung body ay bumaba. Yan po. Kaya etong hanger ay pinabricate natin. Pinutol natin yung hanger kasi ganyan ang itsura niyan. Pinutol natin yung gitna at ayan, sinapi natin dito yung sa gilid, yung kaputol. Ayan, bale yung gilid na lang kasi natira. Ayan. Pero safe naman to mga boss kasi magandang klase yung welding rod na ginamit natin dito. Malakas kumapit yun. Yung malaking welding rod ang ginamit natin. At yung bale may tubo pa yan sa gitna, yung lagayan ng busing at yung pin ng shackle bar. Yan. Binutas natin yan sa chassis at tagusan yan sa loob. At ito, nakasapi na rin yung hanger, yung kabilang side. Yan. Bale, full weld po yan. Loob at sa labas. Yan. Naka full weld yan. Bale, bago to yung mga shackle bar. Tsaka yung mga pin. At palit na rin ang busing. Yan. So, ang pag-lowered naman, isa pa ay dito. Pakita natin. Dito, mas malinaw. Ayan. Naglagay tayo ng lowering block. Ayan. Malaking tulong din kasi itong lowering block kapag naglo-lowered ka ng owner type jeep na naka-lip spring. Ayan. Kasi kapag naglagay ka ng lowering block, ang I-beam mo ay, itong I-beam ay tataas. At yung body, syempre, bababa. Ayan. Kasi ito yan. Kapag itong high beam ay walang lowering block, bababa ang mounting niyan. So, ang chassis, ang body, tataas yan. So, kaya tayo naglagay ng lowering block para yung kanyang I-beam ay tumaas at yung body, bababa. Yan, kaya naglalagay tayo ng lowering block. Tsaka, isa pa to. Yan. Isa pa yung pag-lowered. Itong hanger. Tinataas natin yung mounting. Yan. So, sa likod, ganun din. Pero, konti lang. Yan. Konting-konti lang. Kasi hindi natin pwede isagad yan. Kasi ito na yung pinaka mulya niya. Tatama na doon sa chassis. Kumbaga, saktong lowered lang dito sa likod na hanger. Yan. Tapos, ito naman, sa pag-mounting ng engine, ayan, kung mapapansin nyo, talagang pulidong-pulido ang pagkakagawa ng mounting plate ng engine support. Ayan. Kitang-kita nyo naman mga boss kung gaano kaganda ang pagka-fabricate nitong mounting plate ng engine support. Ayan, napakaganda mga boss. Talagang pulidong-pulido. Ayan, naka-full weld yan hanggang kasulok-sulukan. Ayan. Ang ganda mga boss. Ayan. Kasi mga ganyan, sa mga professional na natin pinapakabit talaga para quality. Ayan. Tapos dito naman sa kabila ganun din. Talagang quality. Sulit ang bayad natin ito sa ating builder. Sa professional na taga-mounting natin. Ayan. Talagang ito, bilog na bilog. Malinis. So, sa mga ganyan, makikita nyo na mga boss kung talagang gaano kapulido yung nagawa. Wala pang pintura, pero syempre, kitang-kita mo na kung gaano kaganda. Ayan. Talagang walang matalas na part oh. Talagang kininis. Ayan. Ganyan ang kapulido ang hinahanap natin na taga-mounting. Ayan. Syempre, para matuwa naman yung bibili. Talaga, syempre quality. Mas maganda talaga kapag quality. Yan. Tsaka dito sa ating mugs, yan, kasi in order natin to, ito po ay ginagawa lang din nung ating pinagbilan. Kasi pwede ka mag-request na sizes doon. Pero ito, marami naman sila nagawa na ganito. At yan, masabi ko, okay po. Maganda yung pagkakagawa nyo dito sa mugs na to. Yan. So, next, basta pagtapos nito, shoutout natin lahat ng mga binila natin ng piyesa para may idea kayo. Ayan. Tapos, okay na ba yung mounting nito? Ayun. Sa ilalim naman mga boss, kita nyo naman, napakalinis ng pagkakadali ng cross member o yung pinapatungan ng transmission support. Ayan, napaka-pulido. Pantay na pantay. Ayan. Then, sa ilalim, dito naman sa kanyang
differential ay ayun, nag-overhang tayo mga boss. Bale, itong hanger ay inangat din natin para maging lowered siya. Kasi kadalasan yung mga nakikita nyong hanger sa owner type jeep ay nasa ilalim ng chassis. So dito ay nag-lower din tayo. Inangat din natin yung kanyang mounting. Ayan, ganun din dito sa likod. Ayan, nag-overhang tayo. So yun lang muna update natin dito sa ating project na Tamiya. At siguro by next week ay tatakbo na to at susunod na natin yung ating project na Corando. So abangan nyo to mga boss. Hindi pa yan sold, wala pa may-ari niyan. Kung interesado kayo mga boss, ito po ang aming Facebook page at ayan, mag-inquire kayo. Available pa yan mga boss, pwede nyo nang bilhin, pwede kayo mag-down. Pwede kayo mag-down pag pwedeng GCash, bank transfer, or mas maganda kung mapuntahan nyo to para makita nyo yung actual na itsura. Yan, kasi talaga ito ay pinupulido natin para, ayan, isa kasi ito sa mga sample natin na Tamiya. Ayan, kasi yung una ay hindi natin masyado na vlog. Ayan, pero ito, ayan, kasi medyo busy tayo at wala na si Pobre. Nasa province kasi mga Pobre, pero ito, ayan, kahit pa paano nasingit natin para mapanood nyo kung paano binubuo. Ayan. May mga vlog naman kami doon sa ating project na previous na Tamiya. Makikita nyo kung ano itsura nyo, yung pinagkaiba nito. Ayan. Konting adjustment lang naman sa body. Ayan. Ang ano lang dito ay 4K yung engine kasi yung last na project natin ay 16 valve. Ayan. Mas malaki yung makina nun. Ayan. Okay naman yung parehas. Nagkaiba lang talaga sa body tsaka sa gulong. Ayan. So, kung interesado kayo mga boss, ayan, pa-reserve nyo na. At ayan, talagang quality yan mga boss. Kikinisin natin yan. Hanggang chassis. Ayan. Pipinturahan natin na maganda-maganda yan. Pati yung makina. Ayan, re-repaint natin yan. Tapos, may racing seat na to mga boss. At papakita ko sa inyo mamaya. Napakaganda ng upuan yan. Talagang bagay na bagay doon sa kanyang body. Ayan. So, antayin nyo mga boss ang update natin dito. So, yun lang muna. So, update ko lang ngayon dito mga boss sa ating project na double cab. Yan po. So, update natin dito. Last week ay natapos na ng ating builder yung kanyang pinto. Bale, okay na yung kanyang mechanism ng kanyang bintana. At yung sa pinto naman, ayan, lapat na. Makikita nyo naman, lapat. Ayan. Wala pang goma yan. So, dito naman sa unahan ay okay na yung fender niya. Ayan, buo na yung kanyang fender at yung kanyang grill. Ayan. Napakalaki ng owner type jeep na to. Ayan. Bale, align pa natin yan yung mga gulong. Tapos check upin natin lahat. Kasi ito ay bagong overhaul din. Bi-break in pa natin yan. Tapos air condition din. At ayan. Siguro wirings muna para mapaandar natin. Ayan. Kasi madali naman na yung aircon na yan. Tapos yung mga salamin. Marami pang gagawin dito mga boss. Bumper ba. Tapos yung mga tubo. Then aircon. Ayan. Tapos, dun sa upholstery sa loob, syempre kailangan yun. Tapos yung mga salamin at mga manibela, dashboard, marami pang gagawin dito. Abangan nyo lang mga boss kasi itong project na to, matagal kasi gawin talaga to kasi ayan, isa-isa natin binubuo yan, assemble kasi to. Ayan, kasi ano yan, mula pang ilalim, kaha, mga upholstery, wirings, yan. Talagang matagal gumawa ng ganito. Ayan. Bago chassis niya mga boss ha. Ang ano lang dyan, syempre wala naman nabibiling bagong engine. So kaya ino-overhaul na lang natin, general. At sa mga pangilalim, ayan, mga surplus. Ayan, mga dati na ring galing owner. Ayan. Pero maayos naman yan mga boss kasi kinakalas-kalas natin yan at inaayos. Yan po. So, abangan nyo yung update dito mga boss kasi malaking project to. Ayan, maganda yan kapag natapos. Ayan, double cab yan na 4 doors. Ayan. So, yun lang muna mga boss.
proceed tayo sa ating project na isa. So, yun naman mga boss, yung ating project na hammer. Yan po. So, ang gagawin naman dito, ang nagawa na dito ay yung kanyang pintura ng hood at bubong. Yan. So, sa hood naman ay na-repaint natin yan. Yan. Kasi yung hood nito ay umangat na yung pintura. Kaya ni-repaint natin. At sa project na to mga boss, ayan, nagpalit pala tayo ng flooring. Tapos pininturahan natin ng undercoat yung flooring niya. Then, sa bumper naman, nagpalit tayo dito ng bumper. Yan po. Na pang-hammer. Yan, medyo maligabok lang. Pero maganda yan mga boss kapag naugasan. Bagay na bagay dito sa ating project na hammer. Yan po. Sa project na to mga boss pala, ayan, nagpalit tayo ng clutch lining. Kasi nga, dun sa ating previous vlog, nung kinuha natin to sa Batangas, ay sliding. Ayan, pero ngayon, napalitan na. At ayan, napinturahan na pala yung loob. Undercoat din. Ayan. At ito pa rin yung dati niya manibela. Palit lang tayo ng dashboard na stainless. Ayan po. Stainless na dashboard at yung cover ng kanyang transmission. Ayan. So, proceed naman tayo dun sa likod. Sa likod, ayan, nagpalit tayo ng bumper din. Kita nyo naman, talagang barako. Black yung kinulay natin para match doon sa kanyang kulay. Ayan, binalik lang natin yung mga ilaw at yung plate. Ayan, talagang bagay doon sa ating hammer. Yung ginawa nating bumper sa likod. Ayan, solid yan mga boss ha. Harap at likod. Puro bakal yan yung bumper. Hindi yan yero. Ano yan, MS plate na solid. Ayan. So, yan lang muna update natin dito sa ating project hammer. At yan, malapit na matapos to. I-update ko na lang kayo mga boss. So, yun lang muna mga boss. So, yun na mga boss. Dito ko natatapusin ang ating vlog. Sana ay natuwa kayo sa vlog na ginawa ko. At i-update ko na lang kayo mga boss kapag may mga bago na nagawa dito. At kung may mga bago tayong project. Ayan. So, marami tayong project eh. At nag-uulan na rin. Medyo maputik. Kita nyo naman basa. Ayan. Pero kahit pa paano mga boss. Ayan nga. Nagagawa natin yung project ng dire-diretso. Yan, kasi pag tigil ng ulan, trabaho ulit. Yan. So, sana huwag kayo mainip mga boss sa mga may-ari itong sasakyan na to. Yan, hindi naman natin tinitigilan yan basta walang ulan, diretsyon trabaho. Yan. Hindi naman kasi lahat to may bubong. Basta, ayan, tuloy-tuloy yung trabaho natin pag di umulan. Siyempre hindi naman natin minamadali para makinis at maayos. Ayan. So, yun lang muna mga boss. At kung may mga katanungan kayo, mag-comment lang kayo. At kung may mga nagustuhan kayo na project, ayan, pwede kayong magpa-reserve or mag-down. Kung yun nga, kung may nagustuhan kayo doon sa mga pinakita ko. Pag-usapan na lang natin. Ayan. Kasi lahat yan magkakaiba ng presyo. Siyempre yung price ay depende dun sa gustong design ng client, di ba? So, kaya mas maganda kung pag-usapan natin para maayos yung presyo, di ba? May estimate price tayo. So, yun lang muna mga boss. Like, comment, share, and subscribe. And paklik na rin ang notification bell para updated kayo sa mga vlogs na gagawin natin. So, yun lang mga boss. Maraming salamat po.